Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sa kabila ng kabiglaan dahil sa ginawa ni Gilbert, Alexandra quickly wriggled free herself from Gilbert's embrace. "Are you insane? How dare you to touch me?" Ani Alexandra, tinulak pala yung lalaking minsan niyang minahal. Bumakas ang gulat sa mukha ni Gilbert. He didn't mean to scare Alexandra. Hindi lang niya napigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Kaya niya ito nayakap. Masyado lang nasiyahan ng binata na muling makita si Alexandra. Because right when he was ready to give up all hopes that he'll find her again, bigla itong sumulpot sa kanyang harapan like a miracle sent from above. I'm sorry, I didn't mean it that way," ani Gilbert. "At anong ibig sabihin ng ginawa mo, Mr. Romualdez? That you have become a pervert?" Akusa ni Alexandra. Pilit na nilalabanan ng panginginig ng mga tuhod. Why she was beyond shocked with what he did. Kahit sinong matinong babae, magagalit sa ginawa ng lalaki. "I told you, nabigla lang ako." Si Gilbert hindi na rin napigilang magtaas ng tinig. May mangilan-ngilan pa rin guest na paalis na rin sa parking lot. Given his history, ang kahuli-huli ang gustong mangyari ng binata ay ang masangkot na naman siya sa gulo. "Gusto lang kitang makausap, Alexandra. That's all." "Well, I don't want to talk to you. So this conversation is over, Mr. Romualdez." Nagmamatigas na sagot ni Alexandra. Akma sanang bubuksan ni Alexandra ang pinto ng kanyang sasakyan, subalit maagap siyang pinigilan ni Gilbert. Hinawakan ng kanyang palapulsuhan. "I won't allow you to leave. Not until to talk to me." Pahayag ni Gilbert. Determinadong nagpumiglas si Alexandra. "You cannot make me. Why are you making a big deal out of this, Alexandra? Mag-uusap lang naman tayo like two civilized persons." "I don't want to talk to you. That is. Para sa akin, kung ano mang namagitan sa atin noon, tapos na yon. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. I don't have anything to say to you too. I have moved on, Mr. Gutierrez. You should too," ani Alexandra. Umikting naman ang panga ni Gilbert. Rage and worry started to flow through his veins. "What do you mean you have moved on? Do you really have another man in your life right now? Siya bang lalaking nagligtas sa'yo? Kaya ba sumama ka sa kanya at iniwan ako?" Ani Gilbert, puno ng pagbabantang tinig. He cannot help it. Maisip pa lang niya na may ibang lalaki sa buhay ngayon ni Alexandra ay para na siyang mababaliw. Sarkastikong natawa si Alexandra. "What happened to you for the past 5 years, Mr. Romualdez? Did you bump your head or something? Gusto ko lang ipaalala sa'yo kung sino ba ang unang nang iwan. Kanino? Sino ba ang unang umayaw na makinig sa mga paliwanag ko? Sino bang nagpakasasa sa piling ng ibang babae kahit na may asawa siyang tao? Kung kaya mo sagutin ang mga tanong ko na hindi nakokonsensya, kahit kaunti, then fine, I will talk to you, Mr. Romualdez." Sandaling natigilan si Gilbert, dumaan ang iba't ibang emosyon sa mga mata nito, na siyang nagpangyari upang lalong bumigat ang dibdib ng binata. It was his fault, kaya sila nagkasira ni Alexandra. Kaya niya nagawang mga nagawa niya noon. Horrible things, evil things in the sight of his wife. At hanggang ngayon, pinagdurusahan pa rin niyang mga yon. Nang manahimik si Gilbert, agad na binawi ni Alexandra ang kamay mula sa lalaki. "Your silence speaks volumes, Mr. Romualdez," umpisa ni Alexandra. "Ang hirap, hindi ba? Kapag inuusig ka na ng iyong konsensya sa mga kasalanan mo, you can never escape from it. It will always be there to haunt you, to torture you." Hindi ulit umimik si Gilbert, ikinuyom ang mga kamay, wala siyang maapuhap na sasabihin. Batid ng binata na nagkasala siya, tama lamang na magdusa siya. Subalit, kinuha naman ni Alexandra ang pagkakataong iyon upang buksan ang kanyang sasakyan. "I wish to never see you again, Mr. Romualdez," anang dalaga bago tuluyang pumasok ng sasakyan. Sa nanginginig ng mga kamay ay minaniobra ni Alexandra ang sasakyan palayo sa lugar. Nagpapasalamat siyang hindi na siya sinundan pa ni Gilbert, na natili itong nakatayo sa pwesto nito at pinagmamasdan ng kanyang paglayo. Nang hindi na niya matanaw ang pinanggalingan, saka pa lamang pinakawalan ng dalaga ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Alam ni Alexandra na magpasya siyang umuwi. Merong maliit na tsansang magkita sila ulit ni Gilbert. Subalit napakalayo ng San Matias sa syudad, kaya nagpakampante siyang malabo na talagang magkita pa sila ni Gilbert.
Subalit, Alexandra, please let's talk. Napakupok na sa manibela si Alexandra, lalong binilisan ng pagpapatakbo sa sakyan. The audacity of that rotten man to touch her and how dare her body react the same way to his touch, like it used to. Marahas na nagpunas ng luha ang dalaga, naguguluhan siya sa mga emosyong nagsasalimbayan sa kanyang dibdib. No, he doesn't affect her anymore. 5 taon na nakakalipas. Maayos na siya. Ibang Alexandra na siya, wala na rin siyang ibang nararamdaman para sa dating asawa kung hindi galit sa mga kasalanan nito sa kanya. Right, that's all there is with what she felt when their skin touch, anger and nothing else. Pinagpatuloy ni Alexandra ang pagdadrive. Subalit sa sumunod na bayan ng San Marcelino, sinalubong siya ng malakas na ulan na may dalang malakas na hangin. Subalit nagpatuloy si Alexandra. Binagala ng papapatakbo ng sasakyan. Kailangan niya makauwi kay Aki. Higit 1 oras ang biyahe mula San Matias pabalik ng San Gaston. Kahit naabutin pa siya ng 3 oras sa daan basta makauwi siya sa anak ay gagawin niya. Nagpatuloy si Alexandra sa mabagal na pagpapatakbo ng sasakyan hanggang sa bigla itong tumigil sa gitna ng daan. Tarantang muling binuhay ng dalaga ang makina. Nag-on naman yon, subalit muli nang umubo at namatay ulit. Tuluyan nang nagpanik si Alexandra. She cannot stay that way under the rain. Mabilis na inilabas sa kanyang purse ang cellphone. She needs to call for a rescue. Subalit nang i-check niya ang kanyang cellphone, walang signal yon. Naapektuhan marahil ng ulan ang signal ng mga telcos sa lugar. Sandaling nag-isip si Alexandra, she needs to find help. Tumataas ang naipong tubig ulan sa daan. Kahit na manatili siya sa loob ng sasakyan, hindi pa rin siya safe doon. She might get stuck in there if she won't move now. Mabilis ang naging desisyon ni Alexandra. Muli niyang binuhay ang makina ng sasakyan. Nang umandar, pinilit niyang igilid yun upang hindi makaabala sa iba pang dumaraan. Nang maigilid niya, muling namatay ang makina, hindi na rin ulit nag-start ng subukan niya. Lumabas na si Alexandra at sinuong ang ulanan. Umaasang may magsasakay sa kanya kahit man lang hanggang sa pinakamalapit na hotel sa bayang iyon kahit na basang-basa siya. Ilang sandali pa, isang pickup truck ang tumigil para sa kanya. Inihanda ni Alexandra isang matamis na ngiti. Subalit agad ding nawala yun dahil nang bumukas ang bintana ng sasakyan na magliligtas sa kanya. Mukha si Gilbert ang kanyang nakita. Sandaling napatanga si Alexandra nang makita si Gilbert sa driver's seat ng sasakyang pinara niya. Sa dinami-rami ng sasakyan pwede niyang parahin upang mahinga ng tulong. Bakit ang kay Gilbert pa? Talaga bang pinaglalaroan na naman siya ng tadhana? Akala niya tapos na siya sa phase na yon ng kanyang buhay. Nagawa nga niyang mabuhay ng malayo dito sa nakalipas na 5 taon eh. Kung bakit tila pinipilit ng tadhana na pagtagpuin ang kanilang mga landas ay hindi alam ng dalaga. She meant what she said earlier. Wala na siyang dapat pang sabihin kay Gilbert. Tapos na sila. Come on Alexandra, hop in. Si Gilbert sa nag-aalalang tinig. Alexandra was soaking wet under the unforgiving rain. At kahit hindi nito sabihin, alam ng binatang nakabalahaw ang sasakyan nito dahil sa lakas ng ulan. Kaya naman kahit na may namamagitan pa rin hindi pagkakaunawaan sa kanila, hindi niya maiwasang alukin ito ng tulong. Isa pa, hindi rin siya matatahimik na iwan ito doon. Subalit umiwas ng tingin si Alexandra. Humakbang din paatras. Oh come on Alexandra. Gabi na't hindi natin alam kung kailan titila ang ulan o kung titila pa ba. Sumakay ka na at nang makaalis na tayo dito. Muling kumbinsi ni Gilbert kay Alexandra na base sa patuloy na pag-iwas nito ng tingin sa binata ay tila ayaw pa rin tanggapin ang kanyang inaalok na tulong. Nagsimula nang manginig si Alexandra. Malamig ang ihip ng hangin at malakas ang buhos ng ulan. She knew hypothermia is kicking in but she's still torn. Kasasabi lang niyang ayaw na niya itong makita. Tapos ngayon, magsasama sila sa isang sasakyan? What does fate regard for her a joke? Maya-maya pa'y bumusina ng kasunod na sasakyan ni Gilbert. Muling napasulyap si Alexandra kay Gilbert. Come on Alexandra, please get in the car. Muling pahayag ni Gilbert. Sandali pang nag-alinlangan si Alexandra subalit sa bandang huli. Binuksan din ng dalagang pintuan sa backseat at doon sumakay. Tahimik na nag-drive. Si Gilbert pagkatapos habang manakanakang sinisilip si Alexandra sa backseat mula sa rearview mirror. Nakauklo ito at nakayakap sa sarili. Pilit na nilalabanan ng panginginig. Will you quit staring at me? Hindi na napigil ang singhal ni Alexandra kay Gilbert. It was not enough that she is soaking wet and cold. Dapat talagang panay tingin pa sa kanya si Gilbert. How many more embarrassing minutes must she spend inside his truck?
Noon ilang beses ding hiniling ni Alexandra na sana kapag nagkita sila ni Gilbert ulit, ibang tao na siya. Namamangha ito sa pagbabago niya. Never did she imagine na matapos niya itong takbuhan kanina sa parking lot sa ancestral house. Na mga madrigal, magkukurus muli ang kanilang landas just mere half an hour later. And worst at her wet and pitiful state, while he saved her from unforgiving rain. I was just checking kung nilalamig ka, sagot ni Gilbert. Ang mga mata nasa daan. Lalong tumalim ang mga mata ni Alexandra. And why do you care if I'm cold? Nasasakyan kita, kargo ko kung ano man ang mangyari sa'yo. Ani Gilbert, seryoso. Inihinto sandali ng binatang sasakyan at mabilis na tinanggal ang suot nitong coat bago yun inabot kay Alexandra. Wear this, i-off ko rin ng AC. Anang binata, left with no choice. Tinanggap na rin ni Alexandra ang coat ni Gilbert at basta na lang yun sinuot. She was so cold as hell. She knew her pride won't keep her warm. Agad na nalunod ang dalaga sa pamilyar na amoy ng dating asawa. Lemon and rainforest. That's how he smelled. At ayaw man ni Alexandra, kusang bumalik sa kanyang ilang alaala nila ni Gilbert. Noong mga panahong sinusubukan nilang magsimulang muli bilang magkaibigan, they were happy then. Almost, lihim na ipinilig ni Alexandra ang kanyang ulo, wheeling the unwanted memories away. Wala nang silbi ang mga alaalang yun sa kanya ngayon. Hindi na rin naman mauulit pa, kaya bakit pa niya aalalahanin? Muling binaling ni Alexandra ang tingin sa labas ng sasakyan. The rain isn't showing any signs of ceasing. Kahit ng hangin wala pa ring humpay sa pag-ihip. Maya-maya pa huminto si Gilbert sa pagdadrive nang matapat sila sa checkpoint. Kinatok ng isang pulis ang bintana ng driver's side. Sir, saan po tayo? Anang pulis. Dadaan lang sana kami, ani Gilbert. Nako sir, mabuti pa po humanap na lang kayo ng matutuluyan muna ngayong gabi. May landslide po sa pagitan ng San Marcelino at San Gaston. At dahil hindi pa rin tumitigil ang ulan, baka bukas pa po yun makikilir. Paliwanag ng pulis. What? No, kailangan kong bumalik ng San Gaston tonight. Nagpapanik na baka kanina pa naghihintay sa kanya. Subalit imbis na sagutin ng dalaga, nagpasalamat na lang din si Gilbert sa pulis. Bago muling pinausad ang sasakyan. May nadaanan ako kaninang hotel, mainam siguro na doon na muna tayo tumuli ngayong gabi. Tayo? Nahihibang ka na ba, Mr. Romualdez? Ayaw ko sumama sa'yo, gigil na pahayag ni Alexandra. Hindi na niya talaga maintindihan kung anong nangyayari. Kung gawa pa ba ng tadhana ang mga nangyari o sadyang malas lang siya. You hear the officer. Hindi tayo makakadaan kahit na ipilit natin. It's best if we wait the rain out and try our luck tomorrow. Ani Gilbert sa kalmadong tinig. No, I have to go home. I need to see si Jalo. Ani Alexandra, muntik na mabanggit ang isang lihim na ayaw niyang malaman ni Gilbert. Gigil na tinapakan ni Gilbert ang brakes. Mabilis siyang nilingon. You are free to go, Alexandra. Kung gusto mong suungin ang ulan, fine. Kung gusto mong hamunin ang delubyo sa labas, go ahead. But if something bad happens to you, don't blame that officer who did his job and tried to warn you. Hindi na sumagot pa si Alexandra. Umiwas lang ng tingin. She doesn't want to talk to Gilbert anymore. Pakaramdam niya kasi lalo lang lumalala ang sitwasyon habang kinakausap niya to. She doesn't want to make matters worse than they already are. Muling pinandar ni Gilbert ang sasakyan. Ilang sandali pa, huminto sila sa tapat ng isang hotel na hindi rin naman gaanong kalakihan. Sabay silang bumaba ng sasakyan at nagtanong sa reception. Room for two. Kahit na ano basta magkahiwalay na kwarto. Nagmamadaling pahayag ni Alexandra. Very eager to have a break from Gilbert's presence. Kumurap ang babaeng receptionist, ngumiwi. Sorry po, fully booked na po kami ngayon dahil sa landslide. Pero may isa pa po kaming room na available, yung honeymoon suite. Kukunin niyo po ba? Sabay na napamura si Alexandra at Gilbert. Agad na nalukot ang mukha ni Alexandra nang buksan ni Gilbert ang pinto na nakuha nilang silid. Sa hotel, it was indeed a honeymoon suite. Heart-shape ang kama, may drapes na kulay red at nakasaboy. Ang mga pulang talutot ng rosa sa bedsheet at carpet. Alexandra had been into many awkward situations before, but nothing beats the shame and worry she felt at that moment. Bakit hindi makakasama niya ang dati niyang asawa na kanyang kinamumuhian sa isang honeymoon suite? Gustong magmaktol ni Alexandra, magmadaling umalis sa hotel at humanap ng ibang matutuluyan. Subalit given all the odds, she will need to face just to do that.
Ang manatili sa kwartong iyon ang pinakaligtas niyang gawin. Lihim na sumulyap si Gilbert kay Alexandra. Ilang minuto na itong tahimik habang nasa tabi niya at pinagmamasdan ang loob ng kwartong kanilang tutuluyan para sa gabing iyon. Hindi siya sigurado sa iniisip nito, subalit baka sa mukha nitong pag-aalinlangan. Well, given a choice, he would opted for a separate room too. A room is too cramped up for two people who have a lot of things from their past to sort out. Kahit naman kasi gustong-gusto niya makausap si Alexandra at makapagpaliwanag dito, ayaw din niya ipilit ang kanyang sarili. He's not in the position to insist anything on her. He did hurt her in the past, many times than he could count. Subalit wala siyang mapagpipilian. It's either that room or none at all. Well, ladies first. Untag ni Gilbert kay Alexandra maya-maya. Marahan pang tinulak pabukas ang pinto upang lalong lumuwang ang pagkakabukas noon. Kumurap si Alexandra. Nakagat ang pang-ibabang labi. Ilang sandali pa napahugot na lang siya ng malalim na hininga at tumakbang papasok sa silid. Gilbert silently followed her and closed the door behind him. The air suddenly shifted now that they are inside the room. The room made for two married couples who are to spend their first night together. Hindi alam ng dalaga kung iniinsulto siya ng tadhana ni hindi sila nagkaroon ni Gilbert ng honeymoon stage. Tapos ngayon matutulog silang dalawa sa isang honeymoon suite after not seeing each other for 5 years after their annulment. Alexandra, ayos ka lang? Untag ni Gilbert kay Alexandra. Nanunay tila wala sa sarili nakatingin sa kama. Kumurap si Alexandra. Mabilis na hinamig ang sarili. Maayos ako. Alanganing sagot ng dalaga. Bago humakbang patungo sa may bathroom. Wait, nagugutom ka ba? Do you want to order anything? I can call. Gigil na humarap si Alexandra kay Gilbert. Nothing. I want nothing, okay? So please stop asking or talking to me. Kung ayaw mong paalisin kita rito, wag mo na lang akong kausapin, Mr. Romualdez. Osho, don't act too kind. Hindi bagay sa'yo, ani Alexandra. Akmang papasok na sa loob ng banyang dalaga nang muling maalala. On second thought, I did want something a peaceful night away from you. Dugtong pa niya bago tuluyang pumasok sa loob ng bathroom, bago isinara ang pinto. Nanginginig na napasandal sa dahon ng pinto si Alexandra. Different emotions washing over her at once. At hindi niya alam kung paano yun pakikibagayan. Meeting Gilbert unexpectedly tonight really shook her resolve. In many ways than one, but she must not be swayed. She is a changed woman. She is over him. But mabilis na nagtanggal ng basang damit si Alexandra at humakbang patungo sa ilalim ng dutsa. Umaasang tatangayin ng hotbath ang anumang kalituhan sa kanyang isipan. Naiwan naman si Gilbert sa silid ng nakatanga sa pinto ng bathroom. Iniisip ang napakalaking pagbabago kay Alexandra. At hindi niya maintindihan kung sino sa dalawang bersyon ng pagkatao nitong gusto niya because honestly, he liked both. He liked Alexandra then because she was perfectly submissive. And he knew now that she was always innocent. But he also liked the new Alexandra now because she can speak her mind freely and stand up for herself. Or has she been always like that at nabulagan lang siya sa mga kasinungalingan ni Rose Ann? Kumuyo ang mga kamay ng binata. Mabilis na pinalis ang mapapait na alaala na nakalipas ng 5 taon. Kung ano mang pinagdaanan niya sa nakalipas na 5 taon, she deserved that and more. For hurting Alexandra, for being a fool, at ngayong nakita sila ulit, hindi niya ito basta susukuan. Kung kailangan niyang maghintay para maging handa ito sa mga paliwanag niya, gagawin niya. For now, he must give what Alexandra needs, a space in a room where she can freely breathe. Kaluskos at mahinang pagsara ng pinto ng banyo ang biglang nagpagising kay Alexandra sa kanyang pag-idlip. Kanina paglabas niya ng banyo matapos mag-hot bath ay wala na si Gilbert sa silid. Initially, she thought na umalis na ito at nilubayan na siya, gaya ng kanyang hiling. Subalit nakatanggap siya ng tawag sa direct line ng kwarto mula sa reception na nagpaakit daw ng mga gamit para sa kanya si Gilbert. May nakita siyang maliit na butik sa ibaba ng hotel kanina. Hindi na mahirap hulaan na doon pumunta si Gilbert. At kahit na naiinis pa rin siya sa kanilang sitwasyon na napilitang magsama sa isang kwarto ngayong gabi, she felt grateful na ginawa nitong bagay na yon. Mas komportable pa rin ang jeans at t-shirt kaysa ang matulog lang ng nakarobe. She tried waiting for Gilbert to come back up to the room,
Subalit dahil na rin sa pagod nakaidlip si Alexandra sa kakahintay sa pagbabalik ng dating asawa. At ngayon nga ibigla siyang nagising dahil sa mahinang ingay sa loob ng silid na natiling nakahiga si Alexandra sa kama't nakiramdam. Nang muling bumukas ang pinto ng banyo ay mabilis na pumikit ang dalaga. The smell of fresh soap mixed with lemons and rainforest instantly invaded her nostrils. There's no doubt it was Gilbert who was in the room with her. Unti-unting iniungap ni Alexandra ang kanyang mga mata. Sinilip ang bulto ni Gilbert. Nakasuot lang ito ng jeans at walang pang itaas, patagilid na nakatayo sa may paanan ng kama. Ang isang kamay nito ay pinupunasan ng basa nitong buhok. He has not changed. His body still perfect, rippling with muscles. Perfectly sculpted like that of Greek gods. Subalit nang tumalikod to, wala sa sarili na paupo na sa kama si Alexandra. Nakalimutan ng lihim na pagmamasid. Iyo ba? Anong nangyari sa likod mo? Nag-aalalang tanong ni Alexandra. Nalalaki ang mga matang pumihit si Gilbert paharap kay Alexandra. Base sa gulat na nasa mukha ng dalagay, marahil nakita ni nitong kabuuan na nangyari sa kanyang likod. Mga bakasyon ng karahasang dinanas ng binata. Karahasang nagsimula mula nang iwan siya ni Alexandra. Imbis na sumagot, nagmadaling inabot ni Gilbert ang binili niyang t-shirt na nakasampay sa likod ng sofa. Kasama niya yung binili sa butik sa ibaba ng hotel kanina. Mabilis niyang sinuot bago muling humarap kay Alexandra. Puno pa rin ng katanungan ng mga mata nito at hindi niya alam kung paano niya sasabihin dito kung saan niya nakuha ang mga yon. Si Victor lang ang nakakaalam tungkol sa mga pilat na yon sa kanyang likuran. Maging ang kanyang inay walang alam tungkol doon. It was a secret. He's been keeping for the past 2.5 years or so. He intended to keep it that way. Until tonight. Bakit? Anong nangyari? Hindi maituloy ni Alexandra ang kanyang nais sabihin. Napakaraming pilat sa likuran ni Gilbert at hindi niya maintindihan kung saan ito nakuha ang mga yon. Not that I care or something, I'm just curious. Wala pang mga yan nung tayo. Hindi na tinuloy na ni Alexandra ang nais sabihin. There's no use to bring back the past, their past. Mabilis na umalis ng kama si Alexandra at inabot ang kanyang purse bago naglabas ng ilang tig-1,000 doon. Salamat pala sa pagbili mo ng damit para sa akin. Here, I don't want to owe you anything. Malamig na tugon ng dalaga, inabot kay Gilbert ang salapi. Umigting ang panga ni Gilbert. Sandaling tinitigan ng perang inaabot ni Alexandra sa kanya. Maya-maya pa'y umiling ang binata. Keep the money, hindi ko pinapabayaran ng mga binigay ko sa'yo. Ani Gilbert sa matigas sa tinig. Alexandra discovering one of his secrets is not settling well. With him, idagdag pa na patuloy nitong pinapamukha sa kanya na hindi na siya nito kailangan, na kahit na anong gawin niya, wala na siyang silbi rito. He deserved that, but it still hurts. Hindi niya mapigilang magdamdam. Oh really? Akala ko ba you're a businessman, that your company is not a charity, kaya para sa'yo may bayad ang lahat? Ani Alexandra, inaalala kung paano nito kinasangkapan ng kanyang kagipitan noon kaya napunta ritong pamamahala sa DG Electronics. Alexandra, let's not talk about that now. I know you are upset and tired and natawa na si Alexandra, sarkastiko. Kanina lang gusto mo kong kausapin, ngayon gusto kong pag-uusapan ng mga sinabi mo sa akin noon. How you run your business. Biglang ayaw mo nang pag-usapan? Oh, the double standard. Ibang bagay ang gusto kong pag-usapan natin, Alexandra. Si Gilbert sa matigas sa tinig. Talaga, anong ibang bagay ba yan? Kung bakit mo ako iniwan, kung bakit mas pinili mong dalhin si Roseanne sa ibang bansa kaysa napuntahan ako na nag-aagaw buhay, kung gaano mo siya kamahal kaysa sa asawang pinikot ka lang. Ang mga yun ba? Huwag kang mag-alala Gilbert, kahit na hindi natin papag-usapan ng mga yon. Wala na akong pakialam. Those things don't bother me anymore. Like I said, I have moved on. Lalong kumuyo ang mga kamay ni Gilbert. With the man, anang binata sa nag-akusang tinig, humalo-kip-kip si Alexandra. And why do you care if I have moved on with a man or not? As far as I know, we are no longer married. Because you're still mine, Alexandra. Gigil na putol ni Gilbert sa dalaga. Tuluyan na naputol ang gagahiblang pising patitimpi. Yours? Nahihibang ka na nga, Mr. Romualdez. You are deranged. Parehas na parehas kay ni Roseanne. Mapang-akin. Mabilis na inilang hakbang ni Gilbert ang pagitan nila ni Alexandra, wanting to shake her to senses too. At least give him a chance to listen to his reasons. Subalit hindi pa man siya nakakalapit ng tuluyan, bumukas ang takot sa mukha ni Alexandra. Umatras ng ilang hakbang bago isinilang ang mga braso sa mukha nito. Agad na natigilan si Gilbert. Why did she flinch?
Did she think that pakiramdam niya parang may sumuntok sa kanyang sigmura? I'm not going to hurt you, Alexandra, ani Gilbert sa malumanin na tinig kahit na patuloy sa pagbigat ang kanyang dibdib. But you hurt me many times in the past that even your mere presence now hurts me. Anang dalaga, makailang ulit pa na umatras at muling naglagay ng distansya sa kanilang pagitan, her eyes accusing. Alexandra's words hit home, making Gilbert speechless. Siguro kung sinampal siya nito o sinaktan, baka mas nakipagbagayan pa niya. But her words lanced through his heart, piercing that very part that has always been vulnerable as he waited for her to come back. Alam kong huli na ang lahat. Nasaktan na kita ng ilang ulit, Alexandra. And I like to apologize for all I did in the past. But if we could only try to forget what happened and forget, nahihibang ka na talaga. Gigil na puto ni Alexandra sa dating asawa. Paano ko kakalimutan lang ang lahat ng ginawa mo gayong dinurog mo ko, Gilbert? Kahit nang kasalanan ko lang naman ay mahalin ka ng buong puso. Iniwan mo ko't sumama ka kay Roseanne sa mga panahong kailangan kita. Pinilit kong buuhin ang sarili ko mula sa durug-durug na piraso ng pagkatao ko na umalis ka. Kahit mahirap, kahit ilang beses kong gustong sumuko. Pero nagawa ko, nakalimutan kita. Tapos ngayong maayos na ako, bigla ka na lang susulpot ulit sa buhay ko at sasabihin mo pag-aari mo ko? Wala na sa'yo, Gilbert. Wala nang dating Alexandra na mahal ka kahit na araw-araw mo siyang pagtatabuyan. Wala na siya, hindi na siya babalik pa. Because I will never be that me again. Dire-diretsong sabi ni Alexandra. Hinigpitan ng pagkakakuyom sa mga kamay na nanginginig. The audacity of the man to impose on her. Hindi siya makakalimot. Hindi siya pwedeng makalimot. Gilbert looked away and heaved a sigh. At that moment, he knew he had already lost Alexandra. And there's no way he could ever fix them. Subalit susuko ba siya ng ganun na lang? He will freeze over but he'll never give up, Alexandra. Not in this lifetime or the next. Very well, if we cannot talk this out, then let's deal with this legally. Legally? Ano ibig mo sabihin? I didn't sign the annulment papers, Alexandra. Nakipagmatigasan ako maging kay kamatayan. Huwag ko lang mapirmahan ang annulment papers natin. What do you mean? Ani Alexandra sa tarantang tinig. It means you're still mine, Alexandra. Asawa pa rin kita. You can check the records of Attorney Smith before he died. It's there. Your annulment papers na hindi ko pinirmahan. So you can push me away for now, but you can never flee from me ever again, Alexandra. Ani Gilbert, you may stay in this room. Sa pick-up na lang ako matutulog. Patuloy pa ng binata bago tuluyang lumabas ng silid. Ano ang gagawin ni Alexandra ngayong nalaman niyang hindi pinirmahan ni Gilbert ang annulment papers nila? Malaman kaya ni Gilbert na nagkaanak si Alexandra? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.